Good day guys, so meron tayo ditong another issue na gagawa natin ng solusyon, ano? So problema nito sa aircon. Ang issue nito is nawala yung lamig. Hindi naman ginagamit yung sakyan pero nawala yung lamig. Kaya tignan natin kung ano yung problema. Okay, so yan. Kasalukuyan namin binabaklas yung evaporator sa harap and then sa likod, ano? Dahil ang problema nito nagbawas ng freon, so kailangan na ibaba yung mga evaporator para maligtas dahil hindi natin alam kung saan nagmula yung leak. Okay, so bababa natin yan and then yung evaporator sa likod, check natin kung ano yung leak. Okay, so ito na, nababa na natin yung evaporator. So sa evaporator nya replacement na, no? Ayan. So mukhang nagkaroon na ito ng history ng pag-leak sa evaporator. So check na lang natin yung kung may leak. Dahil napalitan na, no? And then dito, pag nagpapalit ako ng evaporator, automatic pinaayos ko yung foam. Ayan. So makikita nyo sira-sira na yung foam. Mag-leak na yung hangin dyan. Okay, sa likod, ayan, so nababa natin ni Boy. So sasabayin na natin yung cleaning yan. And then i-check natin kung meron din nag-leak yan. Minsan dito sa mga o-ring dito sa may expansion valve, and minsan sa evaporator. Okay, okay, so yun na yung front evaporator. Ayan. So mapapansin nyo mayroong kulay green. So hindi pa natin sintensya niyan na may leak unless ilulubog natin yan sa tubig. And then dito yung foam, yan. So biniyak yung foam, no? So, marami na akong pinalitan niya pero hindi ko binibiyak ng ganyan yan. Kasi parang useless na, no? Pagka nakabiyak na ganyan. Cover yan na itong tubo na malaki dahil ito nag-moist. Para hindi mag-moist pumunta dun sa body, o sa body ng sasakyan. Okay? So lilinisin ko muna yan and then i-test natin. Okay guys, so ayan na. So nakaligtas na yung ating evaporator. Yan. So wala tayong nakikita ang problema. So wala tayong leak sa evaporator. Sa front evaporator wala. Okay. Okay guys, sa likod, yan, binubuo na ni Boy. Wala naman tayo naging problema, no? Wala tayo nakitang issue sa likod. So, bubuuin niya lang yan. And then, bubuuin itong evaporator sa harap. Pinapalitan ko lang yung foam. Kasi tinanggal ko na yung mga foam yan para wala singaw ng hangin. Okay. And then next, hanapin natin yung leak kung saan nagmula yung pagbawas ng freon. Okay, so na-assemble ko na yung evaporator housing. So ayan, pinalitan ko ng foam. So umalaga yung foam na yan dahil sisingaw yung hangin sa mga pagitan, no? Para buo yung hangin palabas sa mga louvers, kailangan mapalitan ng foam. Then ito yung thermostat nya, so original pa. Pabalik natin yan. Okay guys, so ito na yung fittings ng likod. So bawat baklas namin ng ganyan, automatic pinapalitan ng o-ring, no? So ito yung high side and then low side. Laging bago dapat ang o-ring yan. So bubuhin na lang yan. And then sa harap, nakompleto ko na. Okay guys, so ano nga ba pinagmumulan ng mga leak, no? So kadalasan ng ganyan pagka matagal na hindi nagagamit, so bumibigay yan yung mga o-ring, no? So yung mga o-ring na maliliit, yan, gaya na to. Yan. So siya yung nagbibigay ng seal sa pagitan ng dugtungan, no? Dugtungan ng dalawang tubo. So siya yung pinaka-seal. So pag naging ano na yan, naging flat na or matigas na, yan, nagkakaroon ng leak. So kaya dapat yan pag bukas ka ng system ay laging palit ng o-ring. Kaya marami tayong o-ring yan. Lahat ng klase meron ako ng o-ring. Lalo na sa may compressor. Okay, so ngayon
Kinukompleto lang namin to. And then, hanapin namin kung saan nagmula yung leak. Kasi sa dalawang evaporator, walang leak. No? Ayun na. Kailangan susundan mo yung system o yung mga tubo para makita natin kung saan nagmula yung mahina na leak. Mahina yung leak nito dahil matagal kung mawala yung freon. So pagdating dyan sa aircon, kailangan matyaga ka, no, sa paghanap ng leak. Dahil pag hindi mo nahanap ang leak niyan, uulit lang dahil mawawala ulit yung freon. Ngayon may leak na matagal bago mawala o mabawasan yung freon, and then may leak na mabilis. Kadalasan yung mabilis na leak, yan yung may mga butas. May butas na yung evaporator. So kaya niya mawala kahit isang araw, 1 week pinakamatagal. So ngayon, ito possible to o-ring dahil matagal kung mawala yung leak. Okay, so hanapin natin saan na po na yung leak. Okay guys, so meron kaming nakitang leak. At dito ko nakita, no? Ayan, so medyo malalim yung leak niya dahil kailangan pa magtanggal ng subradiator para mapalitan yung o-ring. So, o-ring ang naging problema. Ayan, ito kailangan tanggalin yung radiator para mapalitan yung o-ring. Ayun, kung makikita nyo, basang-basa yung tubo na malaki. Ayan, ayan, makikita nyo yung foam basa. So hindi normal yan, hindi normal ang paglilik, ang pagbabasa, no, ng tubo na yan. So possible yan may leak. So tatanggalin natin itong subradiator para maayos yung leak yan. Okay, so yan na. So yan yung dambuhala, may dambuhala sa radiator. Okay, so makikita nyo yan, so, basang-basa yung paligid. So hindi normal yan dahil yan ay oil. So itong tubo na ito, nagmumuhis talaga yan, pero abnormal yung meron kasamang oil. So yun, napapalitan natin ng o-ring. Dahil possible yung o-ring yan is pipina, no? Or nagkaroon na ng gap. So ang o-ring yan is 5/8. Bunutin natin, medyo masalimot pagbunot niyan dahil yung tubo niyan eksakto yan sa dugtungan, so wala siyang movement. Kailangan natin ng konting diskarte. Okay, so yan, nabunot ko na. Medyo may conflict nga lang, sabi ko sa inyo, dahil yung curve o yung tubo na yan sakto yan, so mahirapan kang maghila para maghiwalay yung dalawang fittings. Okay, so ito na yung o-ring. Palitan natin ng o-ring yan. Okay, so tapos na tayo dyan. Nabalik na yung subradiator, ngunit meron pang isa, no? May leak pa dito. Yan, so naka-open na yung cover dahil may nakita rin akong leak dun sa may puwet ng compressor, no? So may o-ring dyan, magpapalit din tayo. Okay, so kailangan maubos yung leak para tumagal ang performance ng aircon. Okay guys, so ito na yung o-ring. Yan, sinasabi ko na nagiging issue. Ayan, kung mapapansin nyo, kudrado na yung gilid ng kabilang side, unlike sa kabila round. So nagpa-flat yung o-ring na nagiging dahilan ng pagsingaw ng gas or ng freon. Okay, ayan, ayan, flat na. So yung dalawang o-ring na tinanggal, hindi namin na itabi dahil tumalsik, no? Pag sikwat, tumatalsik. Okay, so okay na yan. Sasarado na natin, possible may leak test na tayo, and then vacuum. Okay, so yan, vacuum na tayo. So possible wala siyang leak, and then free yung charging. Okay, so yan, free yung charging na tayo. So yung reading na. So okay pa yung reading, no?
Okay guys, so ayan ha. So full charge na tayo na yan. Maririnig nyo, nag-automatic na rin. So puno na yung preo natin. No? Ayan. Okay. So nag-automatic na yung aircon natin. Wala tayo pinalitan na expansion valve. Dryer niya, original pa rin. So reading natin at 35. Talagang araw niya na. Okay. Okay guys, so okay na tayo dito. Ngayon may problema itong customer natin. No? Babalik daw to dahil lang problema niya. Yung makina daw niya pag tumatakbo ng mabilis, parang sasabog. No? So parang sasabog yung makina niya. Hindi niya mabirit dahil napakaingay. No? So upon checking, so mayroon tayong mga kailangan gawin dyan. So schedule natin next. Schedule natin next na balik niya. So ang issue nito, kung mapapanood nyo sa mga vlog ko, is yung pagdagdag niya ng pagdagdag ng silicone sa may sa water pump. Nagiging dahilan ng pag-ingay ng makina, lalo pag nakarekta. Diyan ang problema rin niya, pag mabilis ang takbo, tumataas ang temperature. So yan ang next na gagawin natin dyan. So, okay na tayo dyan. Sana may natutunan kayo sa video na to. Igagawin sa aircon nyo dahil ang aircon is talagang mabusisi na trabaho. Kaya pag ganyan ang ginagawa ko, aircon, medyo mahaba ang oras na bibili ko yan para maayos natin, para quality.